Po mga kababayan, gusto ko lang reaksyonan ngayon kasi nakita ko sa balita sa TV na itong mag-ina na pangalawang asawa ni Duterte, si Hanilit at yung anak niyang si Kitty Duterte ay nasa Netherlands ngayon. Kasi nga sasalubungin nga daw di umano ang birthday ni Duterte. Ang problema lang mga kababayan, noong tinugis itong si Duterte at dinala sa Netherlands, sinakay sa private plane, ayaw sumama ni Hanilit kasi wala daw itong passport according kay General Torre. So, isa daw talaga sa isasama nila doon ay si Hanilit. Maghatid kay Duterte sa Netherlands. Ayaw sumama ni Hanilit kasi wala daw passport. Ngayon, nagtatanong ako mga kababayan, walang passport. Oo, pero ngayon, ba't napunta ng Netherlands? So, sinong niluloko niya? 'Di ba? Porkit ba matanda, ayaw ng samahan. Ito po ang katunayan mga kababayan na mismong si General Torre kinonfirm or kinumpirma na si Hanilit daw po talaga ang isasama nila sa Netherlands nung paghatid kay Digong doon. Ayaw ni Hanilit kasi wala daw passport. So ito. Ang first choice namin doon, si Hanilet. Mm. Ayaw sumama. Ayaw sumama. Hindi kami isang abogado. Nag-volunteer nga si E.S. Mijanlea. Kaya nga, na-delay pa yun. Okay. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet. Hindi, ayaw lumipad ng aeroplano, ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga, lisensya naman nila ang nakataya doon. Unauthorized passenger yun pag nagkataon. Ang gulo. Mga isang oras uli na delay yun. Kasi sir, ang first choice namin. So yun po ang kadahilanan. Ang sabi, ayaw sumama ni Hanilit kasi wala daw passport. 'Di ba? Oo. Oh. Ayan o. Ang first choice namin doon, si Hanilet. Oh. Ayaw sumama. So, hindi kami isang abogado. Nag-volunteer nga si E.S. Mijanlea. Oh. So ngayon mga kababayan, ay ang nangyayari, si Hanilit walang passport. Oh, pero eto, i-search natin ha. Wala passport pero ngayon nasa Netherlands na. Oh, ayan na mga kababayan. Oh. Napanood niyo na ba itong video na to? Ayan na. Akala ko ba walang passport? Sa inyo dalawa. Oh. Diba? Kumusta inyo? Kumusta inyo Kuya Hima? Mayo. Kapoy lang. Gapon. Oh, akala ko ba walang passport si Hanilit? Bakit ngayon nasa Netherlands na? So anong nangyari? Oh. So niloloko nila yung taong bayan. Sinungaling. Alam nyo naman ang sinungaling kapatid na magnanakaw. Isa pa nga doon sa interview niya, no, sa SMNI, napanood ko yun, yung rally-rally sa Liwasang Bonifacio, nang sabi niya, si Digong daw, pasigaw-sigaw lang daw yan, pero hindi marunong magalit. Never nga daw yan nagkaroon ng baril at never daw yan pumatay. O, kung never nagkaroon ng baril at never pumatay, kasi ito sa totoo lang, mga sinungaling talaga sila mga kababayan. Si Hanilet, sabi, si Digong, walang pinatay. Never daw pumatay. Ito, mga kababayan. Ang first choice namin, Hindi na tulo. Wala daw pinatay. Never pumatay. Itong si, ito. Simple lang kayang gustuhan na. Hindi private yung kigipatay na utangi mo siya. Ito, kidnap ninyo. Pag 80 years old na guna siya. Kabalo mo pa kayo ng health. Nalatanan. Wala ka ni medisina. Kigikan mi sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa Nina. Grabe, abuso. Grabing abuso daw. Tapos? Grabe. Wala mo na siya ni trigger kung pusil. Maski isa. Wala mo na siya. Wala daw mag-trigger ng baril maskin isa. Wala daw. Wala siyang binaril. Wala siyang idunggag. Walang sinaksak. Accusations ng hangin kabuko. Walang pinatay. Wala magaling niya magkiti siguro ng nain na gina-accuse siya. Walang baril, walang sinaksak, walang pinatay.
So ngayon, mga kababayan, patunayan natin na sinungaling si Hanilet. Duterte, inamin na pumatay siya. Dito malalaman natin eh. I can make the confession now Oh, if you want. oh, Una, talagang niyayari ko. mm, Meron akong death squad. oh, Death squad. mm, Pero hindi yung mga pulis. oh, Sila rin yung mga gangster. oh, Yung isang Mr. Chair? gangster, utusan ko. oh, Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. oh, diba? Inamin ni Digong, meron siyang squad, death squad. Oh, sabi niya, meron akong pinatay. Sabi ko nga, pag inutusan ko, patayin mo yan. Kasi pag hindi mo pinatay, ako ang papatay sa'yo. Did I prosecute somebody na pinakulong ko? Oh, Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. oh, inamin niya. Whatever happens. Oh, Did I prosecute somebody na pinakulong ko? Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. oh, so extrajudicial killings. Inamin niya. Kaya ngayon mga kababayan, ang tao, ang mga DDS, naguguluhan. Una, ang sabi nila, uuwi daw si Digong kasi birthday. Ang sabi, March 26. 28 na po ngayon, oh. Alauna ng madaling araw na to, ni-record ko. Itong video na to. Ayan, oh. 1:22 AM. Oh. So, 28. 28 na po ngayon, birthday na ni Digong nyo. Oh, ang sabi, uuwi daw, pupunta ng Davao, putang ina ninyong lahat, mga DDS. Hindi na makauwi si Digong. Speaking of hindi makauwi, hindi nga nakapasok si Kitty Duterte at si Hanilit doon, tapos pauwiin nyo pa si Digong. Pumunta ng Netherlands, hindi nga pinapapasok sa kulungan eh. Kasi kailangan ng papel. Kailangan nilang mag-fill up o pumirma doon na makapasok sila. Hindi nga pinayagan. Si Sara Lam. Oo, ang pinayagan. At si Robin. Si Medial Dia, 3 lang. So ngayon ninyo sabihin na hindi sila mga sinungaling. Mga sinungaling sila. Magkakaiba yung statement nila. Hindi magkakasundo. Hindi magkakapareho ang mga statement. Sabi ni Hanilet, wala siyang passport kaya hindi siya makasama ng Netherlands sa paghatid kay Digong nung pag-aresto ng ICC. Sabi ni General Torre, napaka-imposible naman na wala siyang passport, galing siyang Hong Kong. Tapos ngayon magugulat ang sambayan ng Pilipino, nandun sila. So ano ibig sabihin no? Nung hinuli, hindi mo mahatid-hatid, tapos ngayon ng birthday na alam mo malapit ng matsugi at may matatanggap kang mana, saka ka magpapakita doon. Anong sasabihin ng mga supporter ni Digong? Niloloko nyo sila. Mga sinungaling kayo. Di ba? Tapos ngayon, papaasahin nyo yung mga DDS na bobo, tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, mahirap, walang pera, at mga pangit ang lahi na makakauwi si Digong. Ending, hindi naman pala makakauwi kasi nga bawal. Hindi nga pinapasok si Hanilit at si Kitty tapos pauwiin nyo si Digong. Ano kayo na naginip habang dilat ang mata? Ba't hindi yung pag-untog yung ulo ninyo ng mga magising kayo sa katotohanan? Di ba? Kaya nakakapagtaka lang. Walang passport, pero napunta ng Netherlands. Anyari? So ibig sabihin, sinungaling. Ang sinungaling, kapatid na magnanakaw. So sino pang paniniwala sa inyo ngayon? So yun lang yung reaction ko mga kababayan. Hindi daw nakapatay si Digong, hindi daw humawak ng baril, kunwari lang daw yan siga-siga pero hindi marunong magalit. Parang si Digong nga inamin, wala naman akong prinosecute na tao. Ang problema lang dun, kasalanan ko yung extrajudicial killings. So inamin niya na may pinatay siya. So yun lang, yung aking reaction mga kababayan. Diba? So maraming salamat. God first.